Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. Welcome back again sa ating YouTube channel, Direk Noelsa. Sa lahat po ng ating mga kalingap dyan, mga ka-Adonis, ito na po ang inyo pong pinakahihintay at pinaka-aabangan na inyo pong request sa ating pong YouTube channel. Kung si Kuya July ay mayroon pong mga top kalingap partners, top charity vloggers of the Philippines, most super chatted channel of the Philippines, or of kalingap, panis yan, sisiw, chicken. Dito po sa ating pong tatalakayin ngayon ay ipapakita naman natin kung sino po ang top 5 kalingap bashers. Oh, gusto nyo yan, di ba? Yan, palakpakan naman natin siya para bigyan naman natin sila ng kahit papano ay respeto, no? Na kahit hindi ka respeto yung mga pinagagawa nila, bibigyan natin sila ng recognition at admiration, no? Aalamin natin kung sino po ang pinaka top 1 na kalingap bashers. For the month of August 2024, ipapakita natin lahat yan at isa-isahin natin yung kanilang katangian kung bakit sila napasok sa top 5 kalingap bashers. Excited na tayo, ha? Excited. I'm very overwhelmed, no? And excited, no, sa ating pong tatalakayin sapagkat deserve po nila ito pong ating pong pag-uusapan. So, ito pong aking sasabihin ay random lamang, no? Wala pa akong sasabihin kung sino yung top 5, top 4, top 3, top 2, top 1. Sasabihin ko po yan sa bandang huli. Kaya mas maganda ang ating pong magiging talakayan sapagkat wala kayong clue. Kayo na lamang po ang nakakaalam at pakiramdaman nyo kung sino talaga ang pinaka matinding basher ng kalingap. Okay, una sa listahan, Michelle Japina. Alam niyo naman, kita niyo naman, umaarangkada ngayon si Michelle Japina. Ha? Ilang beses na niyang gustong patunayan ang kanyang sarili. No? Diba sa kalingap, no? Bumalik, umalis, bumalik, at hindi natin alam kung ano po ang kanyang nasa isip sapagkat madalas magbago po ang kanyang isip, no? Sasabihin niya na nakikipaglaban siya sa kalingap at sasabihin niya rin naman na hindi pinapahalagahan ng kalingap ang kanyang mga sakripisyo. Kahit noon pa, kahit siya ang number 1 defender ni Kuya Bal Santos Matubang. At bumalik na naman sa kalingap pero nire-reject ng mga kalingap supporters at kalingap viewers. So ang nangyari, labas na naman siya sa kalingap at ngayon nga bumabanat siya sa kalingap, especially kay Kalingap Rab. Pangalawa po sa ating pong listahan, ito pong si Payatas Boy. Diba? Itong si Payatas Boy ay alam din naman natin na nanggaling sa kalingap. At bilang pagiging basher, ay talaga namang ipinapakita niya yung mga negatibong bagay, yung mga negatibong nakikita niya sa kalingap sapagkat ang feeling niya ay siya po ay perfect, malinis. Kaya nga, kahit sa sasakyan, malinis po ang gusto niya. Gusto niya ng puting van. Kaya nga madalas ay dinadalaw niya yung mga beneficiary dati ng kalingap at isa-isa niya pong pinupuntahan at sinasabi ito, pinabayaan na ito ganito, no, ito ay hindi na nadadalaw, ito ay ginamit lamang at marami pang iba habang dala-dala niya ang puting van. Very good. At ganun din naman, siyempre sa listahan natin hindi mawawala Joel Salcedo. O, di ba? Nakita niyo naman, ito si Joel Salcedo ay masasabi nating may pangarap na maging Rapi Tulfo in action in the future, no? Sapagkat gusto niyang maging tagapagsalita ng mga naaapi, no? Gusto niyang maging superhero na marami din siyang napupuna sa kalingap. Marami siyang hinihikayat na mag-join na kayo dito. Yung mga ganun. Yan si Joel Salcedo. Which is, tinatanggi niya naman na sinasabi niyang hindi. Tagapagsalita siya ng mga naaapi. Akalain mo yun, ninakawan niya pa o kinukuhanan niya pa ng role, ng katungkulan ang Avengers, ang Super Friends, at kung sino man na mga superhero na tagapagtanggol ng mga naaapi. Kahit si Mang Jose, no, na superhero na pwedeng arkilahin, ay sinasapawan niya na rin. At hindi na ako magtataka kung lumapit sa kanya ang mga KOJC na mga naaapi. At siyempre, hindi rin mawawala sa ating listahan, siyempre, si Brother Jose. Kita niyo naman, itong si Brother Jose, matagal na rin hindi makamove on, no? Lalo na kapag bumababa ang kanyang views, magtatapik siya sa kalingap ng mga nakalipas na pangyayari. Siyempre, issue doon siya kumikita. Sasabihin niya na hindi siya tinatantanan ng mga kalingap, ng mga reactors, wherein wala naman nagko-content sa kanya nung nakaraan. Ang gagawin niya, magko-content siya at sasabihin niya na naman na sinisiraan siya kahit tapos na yung issue na yan ay hindi siya makamove on.
Pero kailangan niya gawin yan, syempre, para naman magkaroon ng views, para magkaroon ng revenue. Ito kamag-anak pa naman, nila Kuya Bal, nila Ate Edna, ni Kalinga Prab, pinsan ni Kalinga Prab. Pero lumalabas na wala po siyang utang na loob dito sa mga taong itong nakatulong sa kanya. Ang dami niyang sinasabi kahit sa atin, no? Pero hindi na natin pinapatulan pa sapagkat useless din naman. Hindi ako pumapatol sa mga argumento na negative 1 ang kapasidad ng memory. Ganun lang kasimple yun. At syempre, hindi mawawala sa ating pong listahan ang pinakahuli. Hulaan ninyo. Kung hindi si Rowene! Palakpakan! Si Rowene may nasali pa lang. Kita nyo naman, kahit bago-bago pa lamang yan, no, na umuusbong-usbong, talaga namang maingay ang kanyang pangalan. Maingay na maingay, lalo na kapag nakikipagkompetensya siya dito kay Ate Roda. Alaan nyo naman ito ang gusto ko kay Rowene bilang kalingap basher. Basher na ngayon Paano masasabi? Hindi naman siya kalingap tapos kung ano-ano pa sinasabi niya. May nalalaman pa siyang mangkanor o kung ano-ano man. No, kung di siya basher, bibigyan niya ng karampatang respeto. Itong si Kuya Bal, hindi tatawagin na mangkanor. Sinasabi niya pa kay Ate Roda na hindi raw makamove on si Ate Roda. Subalit, ang hindi naman talaga makamove on itong si Rowene. At dito nga, no, ipinapakita nila na marami daw silang pasabog dito sa Kalingap at gusto nilang ipahiya ang Kalingap doon sa kanilang mga plano. Merong St. Luke's, merong pang mga ibang klaseng pabahay, no? Meron ding tinatawag na pag-aaral sa UP, no, pangkabuhayan o kung ano-ano pang mga bagay na ibinabato nila sa Kalingap na dahilan ng pagkuha nila dito kay Reyna sa poder ng Kalingap. Diba? Ang dami pang binawi niyan. In denial pa siya. Ayaw niya maging spokesperson pero salita siya ng salita. Pero good kasi napaka-humble niya. Ayaw niyang maging spokesperson pero at least malumanay siya magsalita. At talaga namang hindi mo iisipin na bad siya. At nanlalait pa, maputi daw siya. Ako nga, hindi ako nanlalait kahit lahi kami ng tisoy. Hindi ko kailangan ng glutathione, hindi ko kailangan ng foundation. Ngayon, para malaman nyo kung sino ang top Kalingap bashers, ipapakita ko sa inyo ang statistics ng kanila pong mga performance. Babasahin ko sa screen, nakikita nyo naman, top 5 most viewed Kalingap bashers for the month of August 2024. No, makita natin sa taas ang ating pong mga kategorya. Nandiyan dyan ang vlogger channel, no, na pangalan. Nandiyan ang views. So, meron din tayong tinatawag na fake news percentage. Meron din tayong years na hindi makamove on. At syempre, meron din tayong tinatawag na incentives. Ito, nakuha po natin to sa YouTube Analytics at YouTube Social Rollerblades. Okay, unahin natin discuss dito. Syempre, si Payatas Boy. No, na siya po ay nakakuha ng tinatawag po nating 400 views plus libreng patatas at puting ban. Yan po ang kanya pong statistics ngayon sa kanya pong views. At sa fake news percentage, meron po siyang syempre 100% na fake news percentage dahil wala naman siyang pinagsasabi kundi puro fake news. Puro puro fake news. Dahil sa years na hindi siya makamove on ay meron na rin po siyang 30 years na hindi makamove on sa Kalingap. At syempre, sa kanya pong incentives, meron pong tayong trip to mental hospital. Congratulations Payatas Boy, pero syempre, i-announce pa rin natin ang pinaka-top. At pangalawa, nandito po si Joel Salcedo na mayroon din pong 700 views mas malaki pa kay Payatas Boy. At syempre, meron ding kasama ng kanyang views ay merong sukang pinakurat. Total, ito masarap na sausawan to. Total, mahilig naman siya makisawsaw. So, itong sukang pinakurat ang kanya pong ay karagdagan po sa kanya pong views. Ang galing. So, fake news percentage, as usual, 100%. Dahil lahat po ng kanyang mga sinasabi naman ngayon ay puro fake news. Alright? So, years na hindi na po siya makamove on ay 100 years din po na hindi makamove on. Ito pong si Mr. Joel Salcedo Blan. Palakpakan nyo naman. Tapos, meron din siyang incentive na at syempre, ang incentives na trip to mental hospital. Yan, may kasama na si Payatas Boy. Magsama-sama kayo mga hinayo pa kayo So, at pangatlo, nandito din naman syempre sa ating pong harapan, Brother Jose. Meron po siyang 600 views plus utang na lamang loob na pangmukbang. O, diba? Kasi nga ay dinagdagan po natin siya ng utang na laman loob dahil po naubusan po siya ng utang na loob.
So, kailangan niya po yung utang na loob, no? At yan ang gusto nating imukbang niya. At syempre, fake news percentage, 100%. Yes na hindi po siya makamove on ay 1,000 years na, di ba? Hindi ko alam ha, alam ko medyo mali ako dito, pero sige, just for the sake of our record, no? 1,000 years ay yung mga second batch po kasi ng dinosaurs noon ay nagkamatay. Hindi po dahil po sa tinamaan po ng malaking kometa. Kung hindi po namatay yung mga dinosaurs, na second batch of dinosaurs sa daigdig dahil po yung mga pagkain po ng dinosaurs ay minukbang po ni Brother Jose. Ang kanyang incentives ay trip to mental hospital. Oy, tatlo na sila. Tatlo na yung mga hayop talaga. At syempre, nandito ang ating best friend, Michelle Japina. 1,500 views. Ba, malupit-lupit po. Talagang humahataw ngayon si Michelle Japina. At syempre, meron din siyang karagdagan na sleeping pills dahil hindi po siya mapagkatulog at talaga namang hindi natin alam kung natutulog pa. At paiba-iba po ang kanyang isip na dahilan marahil siguro ng sleep deprivation. So, now you see, now you don't. And syempre, fake news percentage. Ngayon, sa ngayon, for August 2024 ay 100% dahil siya po ay hindi mapigilan, siya po ay hindi tumitigil at talaga namang yung mga pinagsasabi niya ay hindi po natin basta-basta pwedeng kainin. At ang kanyang years na hindi makamove on ay 50 years. Hindi ko na i-explain dahil mahirap po i-explain, kagaya po ni Michelle Japina. At syempre, incentives trip to mental hospital. At nandito si Rowename. 5,000 views plus Face Foundation. O, diba? Kanyang fake news percentage, 1 million %. Kita nyo naman, malupit to, 1 million. Oops, ako, mukhang nagkakaroon na kayo ng clue, ha? 1 million percentage na fake news. Diba? Fake news, eh. At ang kanya pong years na hindi makamove on, ito malupit. No? Years na hindi makamove on, wala pong years pa, no? 2 months plus 1 week pa lamang at 1 day plus 2 hours. So, yung 2 hours na yan, dahil nag-upload pa siya kanina, kung ano-ano na naman pinagsasabi niya, no? Hindi about dun sa binabalita niya kay Reyna, kung hindi yung mga pinagsasabi niya sa atin, no? Meron pa siyang nalalaman na panawagan, magkaisa na lamang daw po, no? Magkakaisa, pero banat siya na banat sa kalingap. Magkakaisa, nagpaparinig pa siya. Gusto niya magkaisa, pero ayaw niya naman sumama ang kalingap doon sa St. Luke's, no? Nervyosa pa, baka daw sumala, bahala lang raw sila, no? Dapat importante raw yung gumaling si Reyna ngayon. Ang dami sinasabi. No, gusto niya magkaisa, pero gusto niya mag-isa lang siya. Paano ka magkakaisa kung mag-isa ka lang? So, syempre, dahil dyan, ang iyong incentives, Rowename ay trip to mental hospital din. At kung makikita niyo dito sa atin pong pinakababa, sa mayroong mga yellow highlights, ito ay hindi nakapasok sapagkat nananahimik na po sila. Matagal na po silang nakahimlay. So, nakita ninyo ang talaan ng ating pong top 5 Kalingap Bashers. Announce na natin ngayon kung sino ang nanalo dito sa Kalingap Bashers. Walang iba kung hindi si Rowename. Palakpakan naman natin yan. Di ba? Alam nyo, masyadong predictable yung mga ibang kasama ni Rowename kasi alam mo na kung ano yung kanyang karakter. Itong si Rowename ay talaga namang malumanay, no? Talaga namang maalaala mo kaya ang kanyang pagsasalita. Ang bait-bait niya. Kahit mababa siya, mabait siyang magsalita. Ayaw magmura, di ba? Talaga naman nakatago yung kanyang hidden agenda. Kung meron na. Meron ba? Nakatago, kagaya ng pagtatago niya ng kanyang muka sa ilalim ng kanyang makapal na foundation na pinagmamalaki niya kay Rhoda. At dahil dito, ilang araw pa lamang siya, ilang buwan, nakita niyo naman sa ating percentage, subalit marami na siyang binubwisit na mga kalingap. At isa siya, syempre, sa mga utak, sa pangwawakwak kay Reyna. Akalain mo yun? Akalain mo yun? Dahil dito, Rowename, proud kami sa'yo. Ikaw ang Kalingap Top 1 Kalingap Basher for August 2024. Congratulations! Ipagpatuloy niya yan. At syempre, kailangan Payatas Boy, no? Michelle Japina, Joel Salcedo, Brother Jose, galing-galingan nyo naman. No, nauumusan na kayo ni Rowename at pagalingan kayo. Patigasan na lang kayo ng mukha. Malay nyo, sa month of September, kayo na ang mananalo o mayroon pang madadagdag sa ating listahan. No? Thank you very much. Good job, good job, good job. Ang gagaling ninyo, you deserve it. You deserve it. No? Maraming salamat sa inyo pong lahat. At sana wala pong mag-aaway dyan kung sino po ang ating pong naging top 1. Thank you very much sa ating pong mga kalingap, sa ating pong mga
partners dyan. Siyempre, huwag natin kakalimutan, suportahan ang Ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob, at Edna, sa ating pong mga Kalingap partners, mga reactors, sa ating mga subscribers, sa ating channel members. Maraming salamat sa inyo pong lahat. So, eto na. Ang sarap talaga mabuhay. Ang sarap maging guwapo. So, what can we say? Good morning, good evening, good day, and God bless you all.